Good morning mga Leds, yan may bago tayong customer rito, as in bagong motor. Kagabi lang nilabas, makita nyo naman, kompleto pa yung plastic niya, no? Ayan o, pang dollar yan, dollar. Kimco dollar, 150cc. Ito yung bagong labas ng Kimco. Ganda rin, no? Ganda harap niya, no? Ayan o. Ang gagawin natin dito, bagong labas nga ito, bagong bili lang, last night lang. Alam mo naman sir, pag nainit, bibili ng motor. Marami ng motor na din rito si sir. Kaya ito, itutuloy natin. Ito naman kakapitan natin ng ilaw, 100 watts, saka busina. Siyempre pag gagawa tayo ng ilaw, tapos bago yung motor. Magka-fabricate tayo ng LED bracket na heavy duty, lalo na pang malaking ilaw. So ayan o, tumitingin yung mga pogi. Kaway-kaway sa mga camera mga pogi. Yung mga vlogger ang galing magbaba ng mga ganyan, no? O yung manibela diretso. Binababa na ng mga ganyan, mga big bike pa, mga BMW, yung malaki motor, Harley Davidson, kayang-kaya. Ang hirap pala, ito scooter na, no? Ganda na forma, oh. Ayan. Papasok na sa ating welding shop. Ganda pang pampalengke kasi daming kargahan pala. Magagawin mo lang po yata yung pang pasyal-pasyal sa malapit, pang malapitan. Magkano po yan, sir? 127. Ano sir, FI na, sir? Ayun o, yun yung nakikita ko, may oh, galing o. Oh, wala kayo yan o. Pwede kaya itong pang mga rider. Hindi naman siguro bawal i-rider, sir, no? Yung kung mag-rider kayo palawa, pwede rito yung boxer o. Tapos dito nakatali. Adjustable pa to. May backrest pa. Matibay naman sandalan, sir. Ang galing, no? Nagano mo lang. Ipinutin mo rito. Yun. Ayun, ganda, oh. Kaka naman ito bubuksan mo. Pabalik, sir. Yan. Oo, kasya half face, no? Apartment. Saka ito, sir, ang laki, oh. Parang ulit ba? Yung ibang ganito, parang kasya lang yung square na galon ng tubig. Ito, sobrang laki, oh. Dalawang galon. May metro ka ba dyan sa ating mga metro, Pogi? Kahit dalawang case na beer daw, pwede rito eh. Dalawang case, ayun, dalawang case na beer, alam nyo na. Isang kabang bigas. Yung mahilig sa pet dyan, kasyang-kasya yung pet nyo rito, yung kabayo. Red horse. 40, 40 cm. Saka yung seat height niya, supan mo nga, Noel, pinakamatangkad natin. Paupin natin pinakamatangkad nating rider. Ito po, 6'2". 9'2". Ano ba yun? 9'2", sa paglaki. Ano height mo, Pogi? 9'2". 5'1". 5'1", tumawad ka pa, 5 na lang yata. Ayun o, almost flat foot. Parang nga naka-e-bike na, Pogi, ano? Ganda o. Parang presong e-bike ka na. So ayan, gagawin natin yan ng LED bracket. Horn, susukatan natin kung ano pwedeng horn. Dapat heavy duty. Sir, thank you sir. Iwanan mo na lang po, sir. Ito na yung Kimco dollar. Kakabitan natin ng 100 watts ng MDL. Ayan na. Pinepwesto na natin paano siya magiging maganda yung pwesto niya, yung mga pagkakamount niya. So, pagkakabit ng ilaw, kailangan talaga malayo sa mga headlights saka sa signal light o in between. Or yung likod niya is pairing sa kagaya nito. Pagka naman nilagay natin na medyo mataas, taas mga pogi, usap ng konti, pangit. Ayan, medyo pangit, dikit mo sa ilaw. Pangit. So doon talaga medyo maganda. Kung saan medyo magandang tingnan, doon natin pwesto. At pag malalaking ilaw, kailangan din nakamount sa chassis yung isang part ng bracket. Kaya yun ang gagawin natin. Yung bracket na heavy duty, magagawa tayo ng nakatuloy sa chassis. So, isa yan sa trademark ng mga bracket natin para maging matibay. Binuksan namin to sa mga, kasi susukatan namin ng harness. Andito yung battery niya malamang. Ay baka nasa harap, Pogi. Susukatan namin ng harness para sa battery. Para sa horn saka sa MDL. Hindi pala to battery. Fuel tank pala yan. Sarado mo na yung, Pogi. Sabi nga, ito na yung battery. Pakita na ko na rin, ang ganda pala, ang cute pala nito. Kung ang hanap yung motor talaga is ang gamit nyo is pang cargo, pang malapitan lang, masasuggest ko to, maganda to. Tingnan nyo, may nag-hello pa dyan. Hello!
Meron siyang passing, ayan, nagka-passing. Meron siyang hazard. Ayan. At ang fuel tank niya, sagad nyo lang ng pito. Ano. Ang daming maganda rito, ang daming bago. Ito, dati na to sa KRB. Push lang, okay na. Tapos, ang maganda pa rito, buksan mo to. Hindi alam ni Pat. Ayan. Hanapin natin yung battery. Ang battery niya malamang nasa harap pogi. Ito yung compartment niya, kasya yung half-face helmet. Tapos dito naman, meron siyang pinipindot sa side. Ito dito. Ayan. Di ba magaling? Meron ka ng instant na backrest. Sinakyan ko kanina, ang ganda talaga yung backrest niya. Saka isa pa doon, tingnan nyo to mga LEDs. Push bot. Ayun o, pupush nyo lang. Nag-extend yung likod. Kaya sabi ko sa inyo, pag gagamitin nyo, kunyari, moto camping, o pamalengke, panghatid sa estudyante, kasi lasing talaga, naghahanap ako ng motor na magagamit ko panghatid sa anak ko. Nakasya yung bag niya. Ito talaga yung mga stroller na malaking bag, kasya rito. Nasukat ko na yung floor area niya. Malaki talaga. Hindi ka mga mga ibang scooter. Medyo maigsi. Ito, ang laki talaga. Kaya, napaka-useful to. Kung ang hanap nyo, hindi naman ganun. Kung hindi nyo type yung forma niya, isipin nyo lang paano nyo magagamit to ng napaka-useful everyday. Pamalengke, panghatid sa estudyante, yan ang pang-cargo, pang-inuman. Sabi ni Sir, kasya 2 case ng beer dito. Kasya 2 at dito pa kasya rin. So may dala ka ng beer, pangatlong case, tas i-yellow sa ibabaw. Ang daming laman. Parang mapapaibig yata ako rito. Hindi ko pa alam. Kasi tinitingin talaga ang scooter bago bilhin yung mini truck. Scooter talaga ang plano ko. Titingnan natin, test ride natin. Ang cons lang doon nito, mababa yung manibela. Sabi ng owner kasi hindi pa niya matitest gano'n. Mababa yung manibela, which is pwede namang palit ng steering bar na mas mataas yung bend dito. At matagtag, kasi nga nakadesign to pang cargo. So yung matagtag, kung hindi mo naman kakarga ng mabibigat, palit ka naman ng shock. Okay na. Ayan o, Kimco Dollar. Napaka brand new. 35 kilometers pa lang ito, mga light. Pakita natin. From casa, inuwi lang. Sigurado ako matipid din to. Ayun o, 30 kilometers pa lang pala. Kasi brand new talaga. Baklasan namin yung yung upuan, yung dito yung sa likod, yung pang-cargo. Ang medyo disadvantage lang pala rito, pag i-access mo yung battery, medyo malayo. Ang dito, ilang tornilyo rin yung tinanggal namin para mabuksan to. Inisip namin nandito or sa harap, wala. Nandito pala talaga. Etong part na to yung battery. Yung battery niya mga slim lang oh. Ngayon lang ako nakakita ng battery compartment na may polarity. Dito nga naman yung positive, negative. Makikita mo naman yung color na red. Positive yan pag red. Talaga nilagyan pa na ng ng sign na negative at positive. Tapos yung fuse box, nakita ko na rin ito. So yung fuse box naman, pwede nyo tanggalin yung upuan. Pag tatanggalin yung upuan, mayroon nakatagong tornilyo rito, naka-cover ng goma. Yung upuan, medyo madali tanggalin yung upuan, ano? Madali lang naman, kaya lang, hindi siya, sinasabi ko, hindi siya accessible kung mga ibang motor. Na 2 screw lang, makikita na yung battery, unlike sa mga NMAX sa Aerox. 2 screw lang, ma-access nyo na yung battery. So ito, kailangan nyo magtanggal ng mga tornilyo. Kailangan talaga meron kayong set of tools para lang mabuksan yung battery. Yan, tanggalin yung upuan, saka yung pang-cargo. Susukatan natin ng wiring. Trace mo na rin ito kung test light. Gagawin namin dito, trace namin yung target para sa patikulay. Ayun. Yung wiring niya, check namin kung pwedeng isabay yung high and low. Sa headlight switch saka sa passing, parang pwede. Kasi ang mga Kimco, parang isa lang naman yung style ng wiring nila ng headlight. Maganda yung mga socket nila, yung mga mga electrical socket na ginamit nila. Ito yung mga waterproof, may mga rubber to. So isa pa yung sa maganda. Ayan o. Hindi siya basta mag-grounded. Ayan. Yun ang isa pa napansin natin sa wiring. Kasi pag nagbabaklas tayo ng motor, ang tinitingnan natin, kung isa pang maganda yung mga wiring niya, kung maganda yung mga material ng wiring, dahil mismong wire, mga socket. Ito, pasado to, okay to. Pati mga metal niya, maganda, makinis. Yung plastic niya, maganda pagka-plastic, mukhang matibay.
Ayan, sinusukatan ng Noel ng bracket. Tapos si Pat naman susukatan namin ng wiring at ititrace na namin paano gumagana yung headlight niya. Susukatan namin to ng Europa. Patsukatan natin ng Europa, no? Para kung gusto niyo mag-Europa, alam na natin kung kasya o hindi. At kung kasya, gagawin na natin ng bracket para pwedeng Europa ang kabit nyo pag kasya naman. At magagawin natin kami ng bracket para hindi kayo mahirapang mag-install ng Bosch Europa in case na kasya nga rito. So na horn yan. Pagka ganyan sinusukatan namin, may konting pagbabago na pag may sumayad sa body or sumayad yung mismong horn. Pero parang ganyan na yung mount niyan. Gumawa kami ng stainless bracket na nakatuloy nyo rito. Tapos doon. Tapos yung nakatuloy nyo sa metal part ng motor para matibay. Tapos stainless nga yung ipapowder coat pa natin. Palagay namin kasya yung Bosch Europa. Malalaman lang yan pag nakikabit na yung mukha niya. Tapos sa LED bracket naman, ito yan. Ito, magiging dual arm pa ito. Magiging dalawa yung arm na to. May isa pa yung pababang ganun. Tapos paikot siya pag nakapaikot sa loob. Sa gitna, sa dulo, nakatuloy yun sa chassis. Naka-attach dito. Saan ba na? Turo mo lang. Ito. Ayun, nakapababa yan. Bali yung horn, yung LED bracket niya, 2 piraso yan pababa, saka yung mismong main bracket. Tapos yan, capsule hole, magiging dual arm, tapos sa stainless, pa-powder coat pa natin. Tapos yung wiring nito, okay na yung wiring yan. Asan ba yung wiring pot? Ayun. Asan yung mga relay? Ito. Sakit na. Ayun, nakatago na yung mga relay niya. Naka-relay, naka-fuse, naka-heavy duty socket pang MDL. Yan, all set na to mamaya. Bubuin na lang pag yung bracket. As in, bracket na lang ang kulang. Pepeso lang namin na maganda, medyo malayo sa sayad. Ay, yan, thank you. Inabot na tayo ng gabi. Kung magpapagawa kayo ng bracket, ganun talaga, matagal talaga, especially pag mahirap gawin. Pero maganda naman kinalabasan. Ito na yung bracket. Ayan o. Nakatuloy yan sa chassis. From chassis, meron pa siya isang bakal na ganito. Stainless to. Para maitunog rito. Parang ganyan yan. Kasi nga, mahirap talagang lagyan ng bracket patungo dun sa center post o sa metal part nang hindi siya putol. Kaya yan. Kasi ito na yung pinakalabas niya nito. Dito na yung mga ilaw niya. Nakatuloy nyo rito. Dalawa rito. Saka dito. Kaya nakatuloy yan sa metal part. Papakita natin paano kinakabit. Yan, naglagay tayo ng metal clip dito. Ayan, magiging bolt. Metal clip and bolt yan. Saan pa isapat? Tapos ito, meron na siyang bolt. Allen bolt saka metal clip sa loob. Ayan, sasapin na natin para okay. Kailangan talaga pag may bracket, tanggal muna to. Saka update ko na rin kayo, hindi talaga magkasya yung Bosch Europa. Mukha lang siyang maluwag pero masikip. Kaya hindi kasya talaga. Kailangan talaga mga maliit na horn lang. Nakakabit na natin. Dede mo niipat kung gaano katigas. Mamaya nakabit yan. Kanina pinamp ko to. Matigas pala talaga yung front shock niya kasi nga pang cargo to. Pero ayan o. Diretso mo. Ayan o. Ganun siya katibay. Yung front shock talagang matigas kasi nga kargahan to eh. Ito na yung forma niya. Nakatuloy niya sa dalawang side. Bolt and clip. Tapos sa center po sa metal part. Tapos yan ang forma niya. Hindi ba kailangan kabit mo na ikaha? So, gumagana na yung wiring nito. Gumagana yung busina. Yung busina ganyan lang talagang maayos-ayos na forma. Hindi magkasya yung Europa. Sayang oh. Ayan, yan ang forma niya oh. At si Sir Alexander mag-biyahe siya tomorrow. Mag-scooter ride sila. Kaya bukas niya kukunin to. Sakto, kasi yung ilaw na to, yung gatong 100 watts, nakikabit na namin sa SIM TL508 ni Sir Alexander. Kaya tried and tested na nito kung gaano kaliwanag. Kaya eto rin ang pinakabit ni Sir. Maganda na yung forma nito. Parang nakatay puti nito, maganda eh. Bibili ko nito, pera na lang kulang. Another video bago natin na isara yung pairings niya. Ayan, gumagana na. Ang ginawa natin dito mga LEDs, meron siyang switch na 3-way. At patayan lang yun. Pag sabay na sa high and low, saka sa passing. High and low mo nga, pa sa passing.
Yan, kung mapapansin nyo, nagpa-passing na nga pati yung MDL. Isa pang napansin ko rito pag malamig yan, sobrang lakas ng vibration. Pero kanina, trinay kong painitin, nabawasan naman. Yan, dedemo natin to. Mamaya, mag-helmet camera tayo. Busina nga, Pogi. Yan. Lakas ng busina kasi naka-open pa. So, yan ang ginawa natin dito. Lahat no cutting, no splicing, no electrical tape. Tapos yung stainless, yung bracket, stainless na powder coated. Nakatuloy yan sa chassis, kaya napaka-solid. Kaya kung Kimco dollar owner kayo, kami lang may available na ganyang bracket. Pagkakaalam ko stainless na powder coated, nakatuloy nyo sa chassis. Demo na natin, Kimco dollar 150i, dana tayo rito. Ito na nga yung kinabitan natin ng mini driving light na 100 watts. At busina na rin na PIAA Auto Style. Ginawa natin dito, patay mo na ilaw, Pat. Yung bracket na heavy duty, ayan yun, no. Stainless na powder coated, yan ang forma niya, oh. Yung bracket na yan, nakatuloy niya sa metal part sa gitna, sa chassis. Tapos makikita nyo, meron siya mga Allen bolt na stainless, ayan, oh. Kaya siya ganun katibay. Papakita mo natin gaano katibay yung bracket, demo ni Pat. Ayan. Yung mga sa hindi nakakalam, yung Kimco dollar na to, matigas yung front shock niya, kaya pag pinapump namin ganun katigas. Pero kaya-kaya ng bracket kasi dual arm, stainless na powder coated, 10mm na 304 stainless at nakatuloy nyo sa chassis. Tapos yung butas dito, capsule hole, adjustable yan. Yung bracket na yan, soon available na sa atin, 1,700 lang. Pailawin na natin yan, Pogi. Ginawa namin dyan, mayroon siyang on-off switch. Pagka naka-on, sabay na sa headlight yung ilaw niya pa. Pag naka-off, headlight lang talaga. Paki-on, Pogi. Pag on, magka-passing na rin yan. Passing. Tapos sabay sa high. Yung ganyang setup, hindi kayo mahirapang kontrolin yung high and low ng MDL kasi nga napakalapit sa thumb nyo. Tapos may busina na rin yan, PIA Auto Style. Yan, shoutout kay Sir Alexander, ready na pang biyahe. Bukas yung Sir kunin, demo ko lang po yung ilaw niya. So yan, dana tayo rito. Kimco dollar 150i with Nelson Land bracket. Yung installation namin, no cutting, no splicing, no electrical tape. Napakaganda motor din ito, oh. 150cc category na pang utility, pang cargo, pangatid sa estudyante. Napakaraming gamit. Pag-isipan natin kung makakautang tayo yan. Yan mga lads. Thank you for watching.